Hindi pa man naglalandfall, Super Typhoon Uwan nasakop ng halos buong bansa. Nagpatikim na ng bagsik sa Kabikulan. Tulay ng PNR sa Ginubatan, Albay. Tumagilid. Naglalakihang alon, humampas sa dalampasigan. Storm surge o daluyo naranasan sa iba pang lugar. Ang latest sa Super Bagyong Uwan na maglalandfall ngayong gabi, tutukan. Buong pwersa pa rin nakatutok ang GMA Integrated News sa iba't ibang bahagi ng bansa para alamin ang sitwasyon sa mga lugar na hinagupit ng Super Bagyong Uwan. Pati ang paghahanda sa mga lugar na tutumbukin pa lang ng super bagyo. Ang pinakamalakas na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Mga kapuso, ang inyo pong nakikita ay ang satellite image ng Super Typhoon Uwan na sakop na ang halos buong bansa. Patuloy na binabayo ng Super Typhoon Uwan ang Bicol Region habang kumikilos palapit sa Aurora at Polillo Islands. Iba yung ingat po, mga kapuso. Magdamag hinagupit ng malakas na hangin at ulan ang Bicol Region, dala ng Super Typhoon Uwan. Sa Camarines Norte, nagtumbahan ang mga poste kaya walang supply ng kuryente sa probinsya. At mula sa Diet Camarines Norte, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, grabe ang lakas ng hanging dala ng Super Typhoon Uwan dito sa Camarines Norte. Pabugso-bugso rin ang buhos ng malakas na ulan kaya wala ng kuryente sa buong probinsya at pahirapan na rin ang komunikasyon dito. Ganito kalakas ang hanging dala ng Super Typhoon Uwan sa Daet, Camarines Norte. Buong araw binayo ng malabuhawing hangin ang buong probinsya. May storm surge warning o banta ng daluyong dito. Sa sobrang lakas ng alon, humampas at umawas na yan sa isang bahagi ng seawall. Sa gitna ng bagyo, may mga residenteng pumunta sa dalampasigan para tignan ang lagay ng dagat. Ay, yung dagat, ma'am. Tingin namin kung baka kung maglakas pa ang masyado ay likas na. May mga residente pa rin kasing hindi lumikas kahit nagpatupad na ng sapilitan o forced evacuation sa Daet kahapon. Tulad dito sa Barangay Bagasbas kung saan umaga pa lang lubog na sa hanggang binting baha ang mga bahay. Matyaga rin nag-ikot ang mga kauni ng barangay para kumustahin ang nanatili sa kanilang bahay. Ruping po, galing po akong barangay hall. Pinapunta ko dito ni Kap at tingnan yung mga kasama namin dito. Bakit ayaw nyo pa pong lumikas? Yung iba naman na mga maliit na bata nakalikas na nasa kabilang bahay. Dito lang po kami nagbabantay at yung mga gamit. Sunod-sunod na pinatumba ng malakas na hangin ang mga poste ng kuryente. Umaga pa lang, wala ng kuryente sa Camarines Norte. Natumba rin itong poste ng ilaw. Sa lakas ng hangin, nagliparan ang mga kable at lumaylay din ang mga kawad. Pahirapan tuloy ang pagdaan sa Bagasbas Road. Pero may mga sasakyang nangahas at nakipagpatintero sa mga kable. Agad ding nag-ikot ang mga kauni ng Canelco o Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated para putulin ang mga lumaylay na kable. Ilang puno at halaman ang natumba. Nagliparan ang ilang yero. Pinulot ang isa ng nagmalasakit na residente. Papunta po kami dun sa bahay nila. Nag-check lang po kami dun sa bahay nila. Tapos nakita lang po namin to dito sa daan. Baka po hanginin, may mga aksidente. Sa gitna ng pagbagyo ng Bagyong Uwan, lumikas ang lalaking ito kasama ang isang bata papunta sa evacuation center ng Barangay Kalasgasan. May mga senior citizen na mag-isang lumikas sa evacuation center. Nagpaiwan daw ang kanilang mga kaanak para magbantay ng kanilang bahay. Kakahagas at baka magbaha. Malakas sana naman po ay magtigil man na ito. Takot po ako tayo. Siyempre yung anak ko yung nag-iisa. Kaya lang, sabi niya sa akin, kaya ko naman pa. Kahapon nag-force evacuation tayo at may ilan pa din pong pilit na hindi lumikas. Yung mga yun po, pinapasundo na po natin sa mga barangay. Pero starting po kanina, nag-advise din po kami na no movement na hanggat maaari po sapagkat hindi na po ito safe. Maaaring may mga yero na po na parehas po nito na ano natin na maaaring liparin.
Ivan, wala pang naitatalang casualty o nawawala rito, pero ayon mismo sa PDRRMO ay posibleng maraming iba't ibang klase ng reports ang hindi pa nakakarating sa kanila dahil nga bagsak ang cell signal dito. Yan ang latest mula rito sa Daet, Camarines Norte. Balik sa iyo, Ivan. Ingat at maraming salamat, Darlene Kai. Bine-verifika ng Office of Civil Defense ang isang naitalang nasawi sa probinsya ng Catanduanes na unang hinagupit ng super bagyong Juan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Halos lamunin ng malaking alon ang mga bahay sa barangay Sikmil sa Gigmoto, Catanduanes. Dahil sa tindi ng hampas ng tubig, mabilis na binaha ang kalsada. Umambalos naman ang napakalaking alon sa barangay JM Alberto sa Baras, Catanduanes. Yan na yung tubig. Kita kung paano mabilis na pinasok ng tubig ang mga bahay sa naturang barangay. Halos mag-zero visibility habang binabayon ng malakas na hangin at ulan ang barangay Ibong Sapa sa bayan ng Virac. Sa tindi ng hangin, kita kung paano pumagaspas ang punong yan. Umaga pa lang, ramdam ang epekto ng bagyo sa lalawigan. Parang dagat na. Dahil sa hagupit ng bagyo, umapaw na sa kalsada ang tubig mula dagat. Ayon sa PDRMO, kritikal ang sitwasyon sa ilang coastal barangay. Nasira na rin daw ang seawall sa lugar. Nagmistulan na ring dagat ang mga kalsada. Tila sumasayaw rin ang mga puno sa PNP Provincial Headquarters. Rinig din ang pagsipol ng hangin. For evacuation, ito po, maganda, magdasal. Sa Barangay San Vicente, umalingaw-ngaw ang abisong paglikas ng mga residente. Dahil sa hagupit ng bagyo, nagpatupad ng forced evacuation ang iba't ibang munisipyo sa Catanduanes, lalo na ang mga nasa high-risk area. Ligtas namang nailikas ng Philippine Coast Guard ang 5 stranded na individual sa Barangay Gogon. Sa ngayon, nakaalerto ang mga deployable response groups ng Coast Guard District Bicol para sa mga mangangailangan ng tulong. Dahil sa hagupit ng Bagyong Uwan, sinuspinde ng CAAP ang operasyon sa ilang paliparan gaya sa Virac Airport at Bicol International Airport. Sa bayan ng Pandan, nagkalat ang mga kahoy at yero mula sa mga nasirang istruktura dahil sa lakas ng ulan. Naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa ibang probinsya gaya sa Garchitorena, Camarines Sur. Halos mag-zero visibility rito dahil sa lakas ng hangin at ulan. Nagngangalit ng mga alon ang humampas sa dalampasigan. Sa bayan ng Karamuan, inabot ng tubig mula sa dagat ang mga kabahayan. Pinatumba na rin ang ilang puno sa lugar. Halos maubos naman ang mga sanga at dahon ng mga puno sa Daet, Camarines Norte. Nagtumbahan ng mga poste sa paligid, kaya sa ngayon, walang supply ng kuryente sa buong probinsya. Nagkalat naman sa kalsada ang mga nagbagsakang sanga ng mga puno sa bayan ng Labo. Binayo rin ng malakas na hangin at ulan ang probinsya ng Albay. Pinasayaw ng malakas na hangin ng mga puno. Ang mga puno ng saging natumba na. Sa boundary ng Barangay Maipon at Barangay San Rafael sa bayan ng Ginobatan, tumagilid ang tulay ng PNR Railways dahil sa lakas ng ragasan ng baha. Nagbistulan namang ilog ang mga kalsada sa Barangay Masarawag dahil sa baha na may halong debris at mga bato mula sa Bulkang Mayon. Binahari ng mga bahay sa bayan ng Pulanggi. Kita ang pag-agos ng tubig sa labas ng munisipyo. Nasa 4,000 residente ang inilikas, 500 ang nag-evacuate sa isang simbahan doon. Sa bayan ng Piodoran, nabalot din ng baha ang mga kalsada. Malakas din ang alon sa mga dalampasigan. Tanaw rin ng malakas at mataas na alon sa coastal area sa Esperanza, Masbate. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isa ang naiulat na nasawi sa Catbalogan City, Samar sa gitna ng pananalasa ng super bagyong Uwan. At nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Ivan, matinding pag-ulan at malakas na hangin ang naramdaman ng mga taga-Eastern Visayas epekto ng bagyong Uwan. Maagang nagpatupad ang Calbayog City LGU ng preemptive evacuation sa mga nakatira sa danger zones. Ayon sa LGU, marami naman ang sumunod. Number one siguro, experience nila with the past typhoon. The Upong kay makusugan na hangin, then the Ramil was the plus flood, then the Tino nakita natin sa social media. So nagiging awareness nila.
And of course, and support lots and different agencies, national and local agencies nga for the preparations sa naton mga evacuation center. Mag-aalauna ng madaling araw nang naramdaman doon ang bagyong Uwan. Sa lakas ng hangin at ulan, tila nagsayawan ang mga puno. Nawalan din ng supply ng kuryente sa lungsod. Sa Giwan, Eastern Samar, biglang tumaas ang baha sa Barangay Trinidad sa Tubabaw Island kagabi. Sa UEP Katarman, Northern Samar, na kinasasakupan ng 3 barangay, agad nagpatupad ng forced evacuation sa mahigit 200 individual. Sa lakas ng hangin, natuklap ang parte ng bubong ng Barangay Kawayan Covered Court na malapit sa isang evacuation center. Sa Catbalogan City, Samar, nawasak ang mga istruktura sa gilid ng dagat dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Pier 2, Barangay 3, natagpuan ang isang bangkay sa debris ng nawasak niyang bahay. Ivan, ngayong hapon ay gumanda na ang panahon dito sa Catbalogan City at sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. Tumila ng ulan pero paminsan-minsan nagiging mahangin pa rin dito sa ating kinalalagyan. Ivan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Bagaman marami nang lumikas, may mga taga Cavite na ayaw iwan ang kanilang mga tahanan. Sa kabila po ng banta ng super bagyong Uwan. At mula sa Tanza, nakatutok live si Nico Wahe. Nico? Pia, lumikas na ang maraming residente rito sa Tanza, Cavite. Nakaramihan ay nakatira sa tabing ilog at saka sa tabing dagat. Lalo't nakataas ang signal number 3 sa buong probinsya. Isa-isa nang lumikas sa mga residente sa Purok 7, Barangay Santol, Tanza, Cavite. Ang pamilya Agorilla inunang paglikas sa kanilang lola. Delikado na yung yung panahon. Ayoko naman i-risk yung buhay ng nanay ko. May ilang residente na naghahanda na rin ng gamit. Sir, di ba ililikas? Hindi. Pagka na lang, magmalakas-lakas na yung ulan. Pag malakas na, di ba mas mahirap yun? Hindi naman inaabot dito eh. Doon lang talaga sa pinakambaba doon. Isa lang ang maliit na ilog na ito dito sa Purok 7 sa Barangay Santol sa dinadaluyan ng tubig dito sa Tanza, Cavite. At kapag malakas at tuloy-tuloy ang pag-uulan, umaapaw ang ilog na ito. At mas lalo pang lumalaki ang tubig kapag umapaw na rin ang mas malaking ilog sa kalapit lang nito. At itong kinakatayuan ko, kasama ang mga saging, nawawala dahil sa laki ng tubig. Sa Santol Elementary School muna, pansamantalang tumutuloy ang nasa 50 individual. Malapit po kami sa ilog, napapalibutan po kami ng tubig. Kaya po kami nandito. Kasi nung nakaraang bagyo po binaha po kami, abot po sa sa taas namin. Abot ng hagdan. Opo, lapas tao po ang... Bandang 1:00 ng hapon, ramdam na ang sama ng panahon sa Barangay Amaya 5. Isa rin ito sa mga coastal barangays ng Tanza. Marami sa mga bangka itinaas na. Ang ilang bahay sa Dalampasigan, itinali na rin. Kasi yung bahay ko, dyan nagmula yan. Laging sira ng bagyo. Siguro mga, kundi 6-7 buhat na ang bahay ko. Repair na lang na repair. Wala rin daw kasi siyang balak lumikas at tanging mga anak at apo lang ang dadalhin sa evacuation center. Talagang hindi ko iniwan na aking kabuhayan kasi nadyan lang ang buhay ko. Sa buong Tanza, 182 families nang lumikas mula sa 5 barangay. Nagsagawa naman ang forced evacuation ng Bacoor LGU, kasama ang isang bedridden na matandang babae. Sa Cavite City, bantay sarado ng mga nakatira sa coastal barangay at handa na ring ilikas kapag kinakailangan. Pia, mas malakas na ang alon at ang hangin dito sa bahaging ito ng Amaya 5 sa Tanza, Cavite. At mamayang bandang 6 ng gabi ay may nakatakdaring high tide, kaya inaasahan ang tubig dagat ay posibleng umabot sa mga kabahayan. Yan muna latest mula rito sa Tanza, Cavite. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Nico Wahe. Sa gitna ng paghahanda para sa bagyong Uwan, pinasok na magnanakaw ang pump station sa Cainta, Rizal. Mula sa Cainta, Rizal, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav.
Ivan, ayon kay Mayor Kit Nieto ay hindi na nga mapapakinabangan ngayong araw yung ninakawang pump nila dito sa Park Place, Cainta, Rizal. Dahil din nga tuloy-tuloy yung mga pag-ulan ngayong hapon ay sapilitan ng inilikas yung mga nasa mababang lugar gaya dito sa Barangay Santo Domingo. Bago pa dumilim at lumakas ang ulan dala ng bagyong Uwan, nag-ikot ang truck ng lokal na pamahalaan ng Cainta para hakutin ang mga bata, babae at nakatatanda. Nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang mababang lugar gaya ng Barangay Santo Domingo. Pero may ibang hindi lumikas. Pa naman po, lang namin mga bata para sa evacuation. Maiwan rin po kami. Ihatid lang namin siya. Oo, saka yung misis, walang maiwan sa gamit. Depende po. Pag nakikita po namin yung sitwasyon talagang kaya okay naman po ma'am kami rito, safe naman po. Kumbaga dito hanggang Baywang, pero dito sa amin hanggang dito lang. Habang naghahanda ang mga taga-Cainta para sa bagyo, sumalisi at pinasok ng magnanakaw ang pump station ng bayan sa Park Place kagabi. Ginumpit nila ang steel batting, tinanggal lahat ng tanso, pinutol ang mga kawad at kinuha ang mga baterya ng generator. Ayon kay Cainta Mayor Kit Nieto, pinapuntahan na ito sa installer para magawa ng paraan at umabot sa pagbayo ng bagyo. Aniya, nakakagalit at hindi niya ito mapapalampas. Magbibigay si Nieto ng 300,000 pesos na personal niyang pera bilang reward sa makapagtuturo ng gumawa nito. Pinalagyan na rin daw ng 24-hour security lahat ng iba pang pump stations ng Cainta. Sa Marikina City, nakapwesto na ang mga bangka na gagamitin sa posibleng pagresponde sakaling bumaha sa Barangay Santo Niño. Nakahanda na rin ang mga nakatira malapit sa Marikina River sakaling magkaroon ng evacuation. Nakatayo na ang mga tent sa H. Bautista Elementary School na isa sa mga pangunahing evacuation center sa Marikina. Kayang tumanggap ng mahigit 3,000 evacuees dito. 24/7 naman nakamonitor ang Rescue 161 para magbigay ng real-time updates at agarang abiso sa mga taga-Marikina. Ivan, balik dito sa Cainta, sa ROTC area para yung naitala na baha na abot tuhod. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas, parehong pampubliko at pribadong paaralan bukas at sa Martes. Bukas naman ay suspendido ang trabaho sa lahat ng mga offices ng gobyerno. Ivan? Ingat, maraming salamat, Mav Gonzales. Nagsimula na lumikas ang mga residente sa Quezon City na nakatira malapit sa mga creek. At nakatutok live si Dano Tingpungo. Dano? Pia, bilang paghahanda nga sa Super Bagyong Uwan ay kahapon pa lang meron ng mga lumikas at nanunuluyan sa mga evacuation center tulad nitong sa Barangay Old Capitol Site sa Quezon City. Isa sa kanila ang pamilya ni Judy Virtuso na ang bahay malapit lang sa basketball court na itong ginawang evacuation center. Ang bahay nila katabing-katabi lang ng creek sa gilid. Mababaw pa ang tubig sa maghapon pero kahapon pa lang daw kahit maaraw pa nasa evacuation center na sila matapos matroma nang biglang pumasok ang tubig sa bahay nila sa kasagsagan ng ulan noong Oktubre. May phobia na rin kami pagdating ng oras ng ulan-ulan lang, konting tubig. May phobia na lalo na yung asawa kong na-stroke. Pahirapan po, pinasaan po nila yung asawa ko. Tapos yung mga gamit namin, puro basa lahat kasi parang bigla yung tubig. Ang basketball court na ito, isa sa hindi bababa sa 5 pasilidad ng barangay na kinonvert na evacuation center. Punuan na dito kahit sa ibang lugar. Pero ayon sa mga taga-barangay, marami man ang lumikas, may ibang tinatansya pa raw ang sitwasyon. Yung iba nagsisiguro, kumukuha ng tent pero hindi muna doon tumutuloy. Discarding nilinaw ng barangay, bawal at hindi patas sa mga talagang nangangailangan. Hindi dapat yun. Kung sino yung dapat talaga na nangailangan, yun ang bigyan. Kasi nga, nangyayari nga ganun, may tent pero wala naman tao. Kaya may ikutan namin mamaya na dapat nasa loob sila ng tent. Sa lahat ng mga barangay sa Quezon City na may evacuee, Old Capitol Site ang may pinakamarami sa nasa 120 na pamilya o mahigit 500 na katao. Isa ng evacuation center na punuan kaagad ang Barangay Bagong Silangan. Isa sa mga lugar na madalas bahain tuwing matagal ang pag-ulan. Sa pag-iikot namin sa ilang mga lugar sa Quezon City, mababaw pa at wala pang gaanong epekto ang maghapong ambon sa ilang mga estero at creek tulad sa E. Rodriguez at Rojas District. At Pia, yung maghapon na pag-ambon na minsan medyo lumalakas, humihina, yan pa rin
ang lagay ng panahon hanggang sa mga oras na ito, bagamat kaninang mga dapit hapon bago lumubog ang araw, nakaranas tayo ng konting lakas ng hangin dito sa ating pwesto sa Barangay Old Capitol Site sa Quezon City. Pia? Maraming salamat, Danoting Kungko. Sa Isabela, mabilisan ang pagpapalikas dahil ngayong gabi, inaasahan po ang pagdaan ng super bagyong Uwan. Mula sa Santiago, Isabela, nakatutok live si June Veneracion. June. Ivan, pahirapan ang forced evacuation ng mga otoridad dito sa lalawigan ng Isabela dahil ang ilang residente ay hindi makuha sa pakiusapan. Problema yan dahil sa mga ganitong pagkakataon, oras ang kalaban. Matatanda at mga bata, sila ang mga nakatira malapit sa Cagayan River na inuna sa isinagawang forced evacuation sa Ilagan, Isabela. Bakit po ba nung una ayaw niyo pa? Kasi po yung mga gamit na namin po. Nasikaso po. Doon po. Wala kasi akyat po. Kailangan mabilisan ang paglikas habang may panahon pa. Mamayang gabi kasi, inaasahan sa Isabela ang hagupit ng Super Typhoon Uwan. Pag nagdilim na, ang hirap talagang mag-responde. Kaya kawawa yung mga bata, ma'am. Pero may mga residente na hindi makuha sa isang pakiusapan. Kapag napapayag naman, parang buong bahay ang gustong isama sa paglikas. Ano gusto nyo dali? Yung washing. Ano pa? Yung ref po. Dalating nyo sa evacuation? Pati rin po kami, doon na rin po kami kasi baka po mabasa Masira naman po, sayang. Tagal lang yung pinandar yun, sir. Yung mga gatas bud ng mga anak namin. Gatas at saka yung mga gamot. Hindi pa kami naka-ready, sir. Mamaya-maya pa. Pag tapos na kayo maligo. May mga residenteng nagputol na ng mga puno at mga sanga na maaring matumba at bumara sa kalsada bago pa man tumama ang bagyo. Mahigit 7,000 na ang evacuee sa buong probinsya na nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Pero habang wala pang malakas na ulan at hangin, nagbukas ng isa pang gate ang Magat Dam. 3 gate na ngayon ang sabay-sabay na nagpapakawala ng tubig. Ang tubig na pinapakawala ng Magat Dam dito dumadaan. Ang tawag dito ay Maris Dam. November 6 nang unang magbukas ng isang gate ang Magat Dam. Sumunod, naging 2 noong November 7. Kailangan itong gawin bilang paghahanda dito nga sa Bagyong Uwan. Ang dahilan kung bakit tayo nagpapakawala ng tubig, para mas maraming ma-store, ma-contain, yung maipon yung ating dam pag dumating na yung malakas na pag-ulan, hindi makadagdag sa baha dito sa downstream ng ating dam. Nagpadala na ng karagdagang tropa at kagabitan ng Armed Forces dito sa Northern Luzon para palakasin ang kanilang disaster response capability. Ivan. Ingat. Maraming salamat, June Veneracion. Todo alerto na rin ang mga taga-Aurora dahil doon po inaasahang direktang tatama ngayong gabi ang Super Typhoon. At mula sa Baler, Aurora, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Pia, ngayon nga ay nagsisimula na ang napakalakas sa pag-ulan dito sa Aurora at ngayong gabi nga inaasahan ng landfall ng super bagyong Uwan dito. Malakas na storm surge na may kasamang high tide at malakas sa pag-ulan ang inaasahang magpapasidhiraw sa sitwasyon. Maaga pa lang, naglalaki ang alon ng naranasan sa Sitio Ampere sa Dipakulaw, Aurora mula Pacific Ocean. Sumampa na sa National Road ang tubig na may kasama pang bato. Sarado na po itong Sitio Ampere, itong National Road dahil nga po napakalalakas ng mga alon dito kahit po yung mga bato ay tinatangay dito sa kanilang National Highway. Kaya po isolated na ngayon yung papunta ng bayan ng Kasigura dahil ito lamang po ang tanging daan papunta doon. Ang mga taga-Philippine Coast Guard ang naglikas sa mga residente. Sa Sabang Beach sa Baler, malalaki rin ang alon na humahampas sa seawall. Yan o, Jay, ang laki yung kasunod. Dambuhala ang mga alon sa dagat sa Baler. Kuha ito pasado tanghali kanina. Sa Sitio Cemento sa Barangay Zabali, isang lalaki ang nasaktan nang mahulog mula sa itinataling bubong. Natali ako ng bubong, nadulas, basa na yung bubong. Nagpatupad ng forced evacuation sa kasagsagan ng paglaki ng alon sa coastal areas.
nagbahay-bahay na ang mga pulis. Ay para po safety daw po ang mga tao. Yung alon daw po ay malaki daw po yung storm surge. Ito pag naka-evacuate na yung mga tao dito ay bucketed areas na ito, lalagyan namin ng tao ito para ma-secure din yung mga properties na mga kababayan natin na lumikas. Mahigit 700 na pamilya na ang inisyal na naitalang lumikas mula sa mga critical area. Ayon sa PDRRMO, bukod sa Dipakulaw, naglalakihan din ang alon sa bahagi ng Barangay Paltik. Nagtulong-tulong ang mga residente na hataki ng bangka. Ang pinangambahan ngayong gabi, magsabay ang storm surge, high tide at malakas na ulan. Maaring umabot ng 6 hanggang 8 metro ang taas ng alon katumbas ng 3 palapag na gusali. Parang ang nakikita ko po ay yung nangyari nga po sa Cebu o yung sa Yolanda. Halos ganun po ang napipicture ko po, pero wag naman po sana mangyari. Nasa bansa na rin ang tanyag na storm chaser na si Josh Morgerman para sundan ang galaw ng super bagyong Uwan. Every time I come to the Philippines, I'm ready for the worst. Something like Yolanda, because you never know if that could happen again. I don't think this one is going to be a Yolanda, but I do think it's going to be a big impact, and I think it's going to be a big impact for Belair. Nasa Aurora rin ang storm chasers ng Pag-asa. Pia, ayon nga sa PDRRMO ng Aurora ay inaasahang alas 8 ng gabi ngayon natatama ang sentro ng bagyong Uwan dito sa Aurora. Kaya naman dahil may malakas pa nga ng mga pag-ulan na kaakibat ay talaga magbabantay sila ng magdamag. Yan muna ang latest mula rito sa Baler, Aurora. Balik sa iyo, Pia. Ingat kayo, Ian, at mukhang lumalakas ng ulan dyan. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Binahapong ilang lugar sa Capiz at Iloilo bunsod ng super bagyong Uwan. At live mula sa Rojas City, Capiz, nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim. Ivan, kahit signal number 1 lang sa probinsya ng Capiz at Iloilo, naramdaman pa rin ang epekto ng bagyong Uwan simula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Dito sa Rojas City, may mga residenteng inilikas sa lakas ng hangin at alon sa dagat na nagresulta ng pagbaha. Malakas ang ulan sa Rojas City, Capiz kagabi, kaya binaha ang ilang barangay lalo na ang malapit sa dagat. Sa video na ito nakuha ng residente ng Barangay 7 hanggang tuhod ng baha. Hindi madaanan ng mga motorista ang kalsada dahil sa taas ng baha. Agad inilikas ng CDRMO ang mga residente. Binaha rin ang Barangay Punta Bara. Inabot din ng alon ang kanilang basketball court. May mga nasirang bahay sa baha sa bayan ng Panayan. Sa Barangay Gintikgan sa Carles, nawasak ang mga sasakyang pandagat dahil sa malakas na hampas ng alon. Malakas din ang hampas ng alon sa Barangay Dayhagan at Lantangan na ayon sa MDRMO Carles ay dala ng pinaghalong storm surge at high tide. Sa Negros Occidental, halos lipa rin na malakas na hangin ang mga bahay sa Manabla na malapit sa dagat. Ivan, pansamantalang sinuspindi ang sea trips sa probinsya ng Iloilo, gayon din sa Aklan at Northern Negros Occidental. Mahigit 800 pasahero ang naiulat na stranded ayon sa PCG. Ivan? Ingat, maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV. Hingi po tayo ng update sa paghahanda sa Nueva Ecija, live mula kay Mariz Umali. Mariz, kamusta dyan? Pia, narito ako ngayon sa malapit sa Valdefuente Bridge. Ayan, makikita ninyo sa aking likuran dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, kung saan matatanaw o di kaya ay maaaninag itong Pampanga River na isa sa 4 na ilog dito sa Nueva Ecija na masusing binabantayan ng lokal na pamahalaan dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig rito kasunod nga ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Sa ngayon ay tumila yung malakas na ulan pero napakalakas ng hangin at isinailalim na nga sa signal number 4 ang buong lalawigan ng Nueva Ecija. Inabutan naming nagpupukpok ng kahoy sa bintana si Tatay Arnel pagkatapos kumpunihin ang bubong para patibayan ang kanilang bahay bilang paghahanda raw sa Super Typhoon Uwan, lalo't isang barangay isla sa Cabanatuan City sa pinakamabilis na bahain pag may nananalasang bagyo. Noong nakaraang bagyong Lando, umabot daw ng hanggang 10
gustong talampakan ng taas ng baha. Pero kung pinili ni Tatay Arnel na manatili sa bahay, may iba na mas minabuting lumikas sa mas mataas na lugar. Naka-standby na ang mga taga Bureau of Fire Protection at mga rescuers sakaling kailanganin. Nakaposisyon na rin ang mga heavy equipment sa hazard-prone areas. Nagsagawa na rin ang preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga barangay malapit sa mga ilog at creek para maiwasan nga yung mga insidente ng pagkalunod. Samantala, Pia, sinasabi ng PDRRMO na posibleng bandang alas 8 hanggang hating gabi mamaya mananalasa yung Super Typhoon Uwan dito sa Nueva Ecija, kung saan mararanasan yung intense torrential rains. At nagpaalala ang PDRRMO sa lahat ng mga residente na nakatira, lalo na malapit sa may ilog, na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at gayon din ay agad na lumikas kung kinakailangan. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Nueva Ecija. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marie Zumali. Landslide ang pinangangambahan ng mga taga Baguio City sa pananalasa sa bansa ng Super Typhoon Uwan. At mula sa Baguio City nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Ivan, sabi ni Mayor Benjamin Magalong, mamayang alas 10 ng gabi, pinakamararamdaman ang bagyong Uwan dito sa Baguio City. Nasa likod lang ng tourist spot na Diplomat Hotel ang bahay ni Zenaida. Lumikas na siya kanina sa takot sa super bagyong Uwan, lalo't nasa tabi lang ng bangin ang bahay nila na kapag inulan ng husto, posibleng gumuho. Ang lupa sa gilid ng bahay nila sa Barangay Dominican Mirador sa Baguio City, tinapalan na lang ng trapal pamproteksyon. Sabi ng kapitan ng barangay, hindi na talaga ligtas tirahan ang bahaging ito na nasa likod ng Diplomat Hotel. Yung diretso na po yung ulan, Opo. Siyempre po lalambot talaga yung lupa. Opo, tapos? Wala po, bibigay po to. Oo, kasi ito, tinan nyo. Oh. Hindi na po pwede. Nasa gilid na po kasi talaga sila ng bangin eh. Sana po wag nang pumunta dito, malusaw sana naman po. Actually, hindi safe ito, sir, kasi ito yung landslide noon. So, nilagyan lang ng konting pang-mitigation para hindi matuluyan. Pero sabi nila, saan po kami yun namin ililipat? Actually, may prinamis naman ng city government na parang bahay na lilipatan nila. Pero until now, wala pa nga naman. Ongoing pa yung pagtatayo ng mga bahay. Kaya hindi readily available yung paglilipatan nila. Kaya doon pa rin sila. It take us about 2 years pa para matapos talaga yung socialized housing namin. Hinaing din nila ang 3 pine trees na ito na gusto na raw nila ipaputol dahil may guho na ng lupa sa ibaba at posible raw mabagsakan ng mga bahay. Sabi ni Mayor Magalong, puputulin nila yan. Sa ngayon, 14 na pamilya na ang lumikas sa Baguio City, karamihan dahil sa takot sa landslide. Dahil din sa banta ng landslide, sinara na ang Cannon Road. Haba na po napila ng mga sasakyan dito. Ang sinasabi po ng mga pulis sa mga motorista, kung hindi kayo residente sa Camp 7 pababa doon sa Lions Head, ikot kayo tulad nito. Iikot papunta doon sa may Marcos Highway, doon ang daan. Kasi doon po sa may Cannon Road, may banta ng gumuguhong lupa, pagbagsak ng mga bato, tsaka debris, lalo pat may paparating na Super Typhoon Uwan. Sa Lions Head, wala ng mga turista, sarado na rin ang mga tindahan. Ang mga taho vendor nagkusang alisin ang mga konkretong barrier dito para hindi makadiskrasya pag bumagyo. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Maagang lumikas at naghanda ang mga taga Ilocos Sur bago pa man ang pagtama ng bagyong Uwan. Alamin po ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi? Buong maghapon na Pia ay naging makulimlim dito sa Ilocos Sur at habang hindi pangaramdam itong si Bagyong Uwan ay sinamantala na ito ng ilang residente para sa preemptive evacuation. Nagmamadaling sumakay ang pamilya ni Dexter sa Police Mobile ng Tagudin Police. Nagdesisyon na silang paunahing lumikas sa mga babae at mga bata dahil sa babalang magiging malakas ang paparating na Super Typhoon Uwan. Malakas daw itong Super Typhoon daw po eh. Pero nagpaiwan si Dexter para tapusin ang pagtatali ng kanyang bahay. Noong nakaraang malakas na bagyo, tinangay daw ang bubong ng kanilang bahay kaya ayaw na niyang magpakakampante. Malapit lang sa dalampasigan ng Barangay Libtong ang bahay ni Dexter. Bagaman malayo pa ang bagyo, malalakas na ang along humahampas sa dalampasigan. Ang PDRRMO ng Ilocos Sur nagpapasalamat at tila lumihis pababa ang Super Typhoon Uwan at hindi na direktang tatama sa kanilang probinsya. Sumilip pa nga bahagyang araw kaninang umaga, pero sa buong maghapon, naging makulimlim ang panahon.
Paalala ng PDRRMO, asahan pa ring mararamdaman ang bagsik ng super bagyo sa buong lalawigan. Huwag tayong pakampante, malakas pa rin, malawak ang radius ng bagyo, kaya sakop pa rin tayo dito sa Ilocos Sur. Bilang bahagi ng paghahanda, Pia, ay pinatutupad ngayon sa buong probinsya ang liquor ban. Bawal muna ang pagtitinda ng mga nakalalasing na inumin. Yan ang latest mula dito sa Ilocos Sur. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima. Narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend sa gitna ng pananalasa ng super bagyong Juan. Alamin po natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center kung saan makakaapekto ang super bagyong Juan. Amor? Salamat, Pia. Mga kapuso, ngayong magdamag hanggang bukas ng umaga, mabababad sa malakas na hangin at matitinding ulan ang malaking bahagi ng ating bansa dahil po yan sa Super Typhoon Juan. Huling namataan ng Pag-asa, itong bagyo, dyan po yan sa layong 110 kilometers sa hilaga ng Daet, Camarines Norte. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 185 kilometers per hour at yung bugso po niya naabot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, matapos dumaan malapit po dyan sa Catanduanes, ay dadaan naman yung sentro nito malapit sa Pulilio Islands bago mag-landfall dito sa Aurora ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng madaling araw. Ayon po sa Pag-asa, may tsansa rin na dumikit o dumaplis yan sa Calaguas Island o kaya naman po dito sa may bahagi ng Pulilio Island. At pagkatapos po ng landfall dyan sa Aurora ay tatawirin ito ang kabundukan ng Northern Luzon bago tuluyang po makalabas dito sa landmass bukas ng umaga. Posibleng paglabas po nito sa Philippine Area of Responsibility ay liliko at babalik ulit yan sa loob ng PAR, pero sunod naman tutumbukin itong bahagi ng Taiwan. At yan po ang patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 5 dyan po sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora, Pulilio Islands, ganun din sa northern portion ng Camarines Norte, kasama po ang Calaguas Islands. Ang signal number 4, nakataas naman po yan sa southern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Mountain Province, southern portion ng Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at pati na rin sa natitirang bahagi ng Aurora. At mga kapuso, inaasahan pa rin po natin yung panganib ng malakas na hangin at mga pag-ulan at kasama rin po sa signal number 4 ang natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, ganoon din dito sa northern at eastern portions ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, pati na rin sa northern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Dahil po sa napakalakas na hangin na mararanasan sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signals, nananatili po yung banta ng malalaking alon at storm surge o daluyong na aabot ng lagpas 9 o 10 talampakan. Nakataas naman po ang signal number 3 dyan po sa southern portion ng Ilocos Sur at inaasahan po natin ito po natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Zambales, Bataan, natitirang bahagi ng Tarlac, Pampanga at ng Bulacan, kasama rin po ang Metro Manila, Cavite, Batangas at ganun din ang natitirang bahagi ng Rizal. Kasama rin po dito ang Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur at ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao at ganun din ang Burias Islands. Nakataas naman po itong signal number 3 dyan po sa ilang bahagi ng Visayas sa northwestern portion ng Northern Samar. Para naman sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2, kasama po ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at pati na rin ang natitirang bahagi ng Masbate. Itong signal number 2, nakataas din po yan sa natitirang bahagi ng Northern Samar, northern portion ng Samar, pati na rin sa northern portion ng Eastern Samar. At mga kapuso, yung signal number 1 nakataas naman sa Batanes, sa northern portion ng Palawan, kasama po ang Calamian at Puyo Islands, ganun din ang Cagayancillo Islands. Kasama rin po dito ang natitirang bahagi ng Samar at ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol at pati na rin ang Siquijor. Nakataas din po
ang signal number 1 sa Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at pati na rin po sa Antique. Base naman sa datos ng Metra Weather, so yun po yung wind signals, kasama rin po dito yung Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ngayon tingnan naman natin yung mga pag-ulan na mararanasan. Dito po sa Metra Weather, mararanasan yung malawakan at malalakas na mga pag-ulan sa halos buong Luzon po yan, mula dito sa Bicol Region, ganun din sa Calabarzon, Metro Manila, halos buong Mimaropa at ganun din ang Northern and Central Luzon. Kasama rin po dito yung Batanes at Babuyan Islands. Meron po tayong nakikita na heavy to intense or intense to torrential o halos walang tigil na mga pag-ulan. Magtutuloy-tuloy po yan sa madaling araw hanggang bukas araw po ng Lunes. At eto naman, posible pa rin po hanggang hapon yung mga pag-ulan pero unti-unti naman po yung mababawasan sa ilang lugar pagsapit po yan ng gabi. At halos buong araw rin po ang mga pag-ulan bukas dito sa Metro Manila kaya posible pa rin po ang mga pagbaha sa low-lying areas. Para naman sa mga kapuso natin sa Visayas at Mindanao, may chance rin po ng ulan ngayong gabi. Dito yan sa Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Eastern and Central Visayas. Ganun din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin sa Barm. Halos ganito rin po ang magiging panahon bukas kaya doble ingat pa rin. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. At yan po ang mga balita ngayong linggo para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si TR Canghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.